Ang mahalagang palatandaan ng kalusugan ng vital signs ay mga sukat na ginagamit upang matukoy ang pangunahing paggana ng katawan. Sinusuri nito ang pangkalatang kalusugan ng isang tao at karaniwang unang hakbang sa anumang medikal na pagsusuri. Mahalagang bantayan ng mga ito dahil nagbibigay ito ng impormasyon sa mga doktor tungkol sa anumang posibleng kondisyon na maaaring makaapekto sa ating mga kalusugan o sa progreso ng paggaling ng isang pasyente. Mayroong apat na pangunahing mahalagang palatandaan ng kalusugan ng vital signs. Nandyan ang temperature, blood pressure, pulse rate at ang respiratory rate. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang blood pressure at ang halaga nito sa ating Vital Signs series dito sa Nursing 101. By the way, this is Quiz Nurse Ryan, ang inyong lingkod. Ano nga ba ang blood pressure? Blood pressure ay ang sukat ng pwersa ng dugo laban sa mga dingding ng ating mga ugat o arteries. Ito ay isinusulat bilang dalawang numero. Nandiyan ang systolic pressure o ang unang numero. Ito ay ang sukat ng presyon sa mga ugat kapag ang puso ay tumitibok at nagpapadaloy ng dugo sa buong katawan. At ang pangalawa ay ang diastolic pressure, ang ikalawang numero. Ito ang sukat ng presyon ng mga ugat sa mga ugat habang nagpapahinga ang puso sa pagitan ng bawat tibok. Ang normal na presyon ng dugo para sa isang nakapagpahingang adult ay mas mababa sa 120/80 mm mercury. Paano nga ba sinusukat ang blood pressure kahit nasa bahay lang? Maaari mong sukatin ang blood pressure mo sa bahay gamit ang manual o digital na blood pressure monitor o yung tinatawag na sphygmomanometer. Para makakuha ng tamang sukat, una, humanap ng tahimik na lugar upang makapagpahinga at least 5 minutes. Pangalawa, umupo ng maayos at ilagay ang cuff straps ng monitor sa iyong braso. At pangatlo, i-inflate ang cuff ayon sa tagubilin ng monitor. Panghuli, basahin ang sukatan sa monitor at itala ang resulta. May ilang botika o pharmacy na mayroong electronic blood pressure monitor, ngunit maaaring hindi ito kasing tumpak ng isang medikal na pagsusuri. Ano ang mataas na presyon ng dugo? Ang mataas na presyon ng dugo o hypertension ay kapag ang sukat ay 130/80 mm mercury o mas mataas pa. Meron tayong stage 1 hypertension na may systole of 130 to 139 o diastolic na 80 to 89. Meron tayong stage 2 hypertension na may systole na 140 plus o diastole na 90 plus. Hypertensive crisis, may systole of 180 plus o diastole na 90 plus, kinakailangan kumonsulta agad ito sa doktor. Ang matagalang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magdulot ng mga seryosong komplikasyon sa kalusugan tulad ng atherosclerosis o paninigas ng mga ugat, pagpalya ng puso o heart failure at stroke. Ano naman ang mababang presyon ng dugo? Ang mababang presyon ng dugo o hypotension ay kapag ang sukat ay nasa 90/60 mm mercury o mas mababa pa. Para sa ilang tao, maaaring normal ito at hindi dapat ikabahala. Ngunit kung may kasabay itong sintomas, maaaring indikasyon ito ng isang napakalalim na kondisyon sa kalusugan. Magpakonsulta sa doktor kung nakakaranas ng pagkahilo, pagkahimatay, pagduduwal, panginginig ng malamig na pawis at malabong paningin. Mga bagay na maaaring makaapekto sa presyon ng dugo, maraming salik na maaaring makapagbabago sa sukat ng presyon ng dugo kabilang ang pag-inom ng kape at alak, ilang gamot, pagbaba o pagtaas ng timbang, malamig na panahon, ehersisyo, busog na tiyan o pantog, dami ng asin sa pagkain, paninigarilyo at stress o pagkabalisa. Kapag sumusukat ng presyon ng dugo o blood pressure, isaalang-alang ang mga salik na ito upang matiyak ang tamang resulta. Kung ibang tao ang kumukuha ng iyong presyon, ipaalam sa kanila ang anumang maaaring makaapekto sa sukat. Ang regular na pagsubaybay sa presyon ng dugo o blood pressure ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan at maiwasan ang mga komplikasyon. Kumonsulta sa inyong doktor kung may anumang alalahanin tungkol sa inyong blood pressure.